Isang magandang hapon po or magagabi na rin po mga kaibigan. Latest weather update po tayo ngayon, March 13, 2024. Update ko na rin po kayo mga kaibigan sa lumalala pong tensyon sa West Philippine Sea between China Coast Guard and Philippine Coast Guard. And please huwag pong kalimutan mag-like and subscribe and pahit po ng notification bell para ma-notify kayo sa ating mga latest weather update at ganap po sa Pilipinas. So mga kaibigan, unahin ko na po yung weather natin ngayong hapon. Hypnosis po natin, shear line pa rin po ang nakakapekto sa ilang bahagi po ng eastern section ng Central at Southern Luzon. May shear line na po tayong binabantayan ngayon mga kaibigan. Northeast monsoon po or hanging amihan din ang nakakapekto sa ilang bahagi din ng ating Luzon. So mga kaibigan, mabilis lamang po ito, forecast weather condition sa area po ng Isabela, Quirino, Aurora, Quezon at Camarines Norte. Maulap po ng kalangitan ang mararanasan dyan ngayon hanggang bukas po yan. Tulad po yun ng shear line, mag-ingat po tayo sa posibleng rain showers at thunderstorm at impact po nito, posibleng pagbabaha sa mababang lugar at landslide naman sa matataas na lugar. Sa Cordillera, mga kaibigan, kasama naman ang ilang bahagi ng Cagayan Valley, maulap din po na panahon. Dito naman sa Ilocos Region, mga kaibigan, kasama ang Central Luzon, maulap din po na panahon na mararanasan yan ngayong hapon at posibleng hanggang bukas with isolated light rains to heavy rainfall pagdating sa gabi. Sa Metro Manila po mga kaibigan, maulap din na kalangitan ang mararanasan ngayon hanggang bukas po yan. At ito po, dulot po yan ng easterlies. Dito sa may bandang Metro Manila po may easterlies tayo at localized thunderstorm naman sa ilang bahagi po ng ating bansa. Mag-ingat po sa posibleng pagbabaha, gayon din po sa mga landslide prone area. So mga kaibigan, narito po yung update natin. Pakinggan nyo po yung lumalalang tension nga po sa West Philippine Sea at China Coast Guard at Philippine Coast Guard. Pakinggan po natin mga kaibigan. Clear and present challenge, hindi yung the usual clear and present danger. So para po sa inyo, hindi siya dangerous at this point po. Tama po ba? Yes, it's not yet, it hasn't reached the tipping point yet. We don't want to get there. Sana naman. We're doing everything to prepare for any eventuality. Yung ating Philippine Navy and Armed Forces, yun ang mandato po natin. Pero sir, ano yung plano natin after this incident? Kasi, well, this is, sabi nyo nga, this is the first, this year. Pero hindi ito yung unang beses na nangyari na nang-aasar tong China na to eh. Water cannon. Diba? Nagwa-water cannon, ng laser. Hindi naman. If you recall, last year, nung ating Chief of Staff ay pumunta sa BRP Sierra Madre, tinamaan din yung kanilang chartered boat ng water cannon. Yung Coast Guard naman ay tinutukan ng military-grade laser. Yung ating mga iba't ibang barko ng Coast Guard, Navy, mga fisher folks natin, yung BFAR ay ginagawa ng illegal maneuvers. Kumbaga sa EDSA, ginigit-git ka ng motor. Sa West Philippine Sea, ginigit-git ka ng maritime militia. So may mga kaukulang plano naman ang Philippine Navy how to address this. Pero Commodore, hanggang saan po ba hantong ito kung madalas baka magkaroon ng malaking aksidente at mauwi sa banatan? Alam mo, Manny, yun ang sinasabi natin noon pa man. We have been saying it, the government has been saying it. This illegal action should stop. It's only one move away from an unwarranted situation. An accident could happen that could escalate beyond our control and we don't want to get there. So pwede nating invoke yung MDT kung sakasakali. May proseso naman doon. It's always